usa ka manindot nga dapit sa kautuhon sa tanang mga lumulupyo no sa tibuok kalibutan nga naabtan ug maabutan ni ining mao nga programa. Aniya na usab kita alang sa ato ang the morning talk no in behalf of the Church of God 7-day Tambulig chapter. We are here live again once again in your presence mga igsoon ko aron sa pagdala sa mga pulong sa Dios ngadto sa inyong tagsa-tagsa nga mga panimalay. Ato din ginapangumusta together di with my partner for today, my co-host, my dear cousin, now Sister Zion Beth Tulba Villarante. Hinay, dapat with energy, no? With Zion Beth Tulba Villarante. okay. Hello. Amen. No, so naami dire karon mga igsoon in order to bring the word of God again into your presence, no? So ato di ang ginapangumusta kaway-kaway sa tanan nato mga kaigsuonan dinha nga naminaw karon ug unya makapaminaw sa mao nga programa sa ato ang morning talk. No, so excited na ba ka Sister Zion Beth sa ato ang upcoming Lord's Supper? Yes, of course. So I hope and I pray mga igsuon nga this is the month no in celebration of our Lord's Supper sa tanan nga mga Church of God 7-day nga nadira karon. I hope nga ato nang iseta lang ato mga accounts sa tanan ato mga brothers and sisters nga siguro nahatagan nato og gamay nga conflict throughout the year. So this is a great opportunity once again to reconcile no with our brothers and sisters no. But I believe it's not just every Lord's Supper atong buhaton, but it must be a habit of forgiving, di ba? So hindot kayo igsuon nga atong ikinaiya no ang pagpasaylo gayud no kay sa giingon pa ni Ginoong Hesus nga sa iyang model prayer, amahan namo nga naa sa mga langit pagadaygon ang imong ngalan, paabot ka namong imong gingharian no. And as ayang quote ya ingon sa igsoon, pasayloa kami sa among mga sala ingon nga kami nagapasaylo sa mga taong nakasala kanamo. So mao na igsoon in this Lord's Supper no. Sa tanan nga mga I believe ba nato inindot kay nga quote Sister Zion Beth ba ingon dito nga being hurt is normal but keeping the pain is a choice. Yes. No, di ba pag makasala no masakitan ta especially because of the people that we love the most. But it's a choice igsoon to keep the pain inside our hearts, no? So much for that sa ato ang introduction yay. Ato na ginapamusta di ato sa mamusta tanan nato mga kaigsunan from District 1. Gipanguluhan sa ato ang District Chairman Pastor Ninong Anacity Yubal, maayong udto kanimo Ninong. Ingon man diya sa Distrito 2 nga gipanguluhan usab sa ato ang District Overseer and Chairman Pastor Edwin John Villarante, no, which is also the main anchor sa ato ang morning talk, no. May udto dia Pastor John. O ingon man sa District 3, I guess headed by our dear Pastor Billy Abugan, maayong udto sab. District 4, wala kay ko kabalo kisa sa mga District 4, no. Pero daghan kay dada sa mga taga Cagayan area, di ba? Diya sa CDO. District 5 and 6, no? Na diya silang Pastor Bagundol. District 7, na ba kayo gusto ipagumusta District 7? 7? Di ba? District 7 is okay, si Pastor Mirko, no? Diha sa Bukidnon, no? District 7A, B, C, D. No, hantod sa F, na mahilaw sa tanan-tanan na igsoon, no? Ingon man sa District 8 and 9 no nga ginadumalahan usab sa tong mga kusgan kaayo nga mga pastors, Pastor Alan Fuentes, no? Si Pastor Jinkoy Puliscas, Pastor Bikbik Parangan, Pastor Crisanto Castino. Ingon man among ginapangumusta silang Nanay Diling, Labi and Caban family, maayong udto kaninyo tanan diha. Ingon man sa tibuok nga mga kaigsuonan dinha sa Katiil o sa tibuok Davao City area. Yes. Also, atong ginapangumusta diha ay ang District 10, which is ang Negros. Na ba kayo gusto ipangumusta dito, Sister Zion Beth? Ay, si Koan. Saman. Silang Queenie, silang
Perlin. Yes. Mga kabatanunan dira sa Negros. Mhm. Kumusta naman mo? Yeah. Gimingaw naman ninyo. Tinutan daw mo perminti. Na ingon sa atong ginapangumusta ang tanang mga kaigsunan di ay pod Sister Sawenbet sa Cebu area. No? Sa Visayas area, maayong udto kaninyong tanan og hinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang karon igsoon. And now, so much for that igsoon. Andam na ba ka Sister Sawenbet? Thank you for joining me today para sa tuang morning talk session, no? With our theme today entitled nga The Blessing in Seeking the Presence of God, or the blessing in seeking God's presence. Amen. So, before we proceed, Sister Sawenbet, do you usually seek God's presence in your life intentionally or unintentionally? Yes. But to be honest, dili kaayo permanente. Why? Like every day gyud nga, Yes. as in intentional gyud ko nga every day. But I'm trying my best nga sa isa ka week makabuhat og katulo ka upat. Yes. Pero I know nga karon maka-learn pa jud ko nga anong kinahanglan gyud nato i-seek ang face ni God. And mura to. Okay, Answer. so usually no, that is a reality that is Yes. happening in our present times. Ngano kaha? It is because in our time today, especially nga kining gitawag nato nga in the modern times where we are bombarded with technology, di ba? Yes. Advanced kayo ang ating technology nya. Tungod sa ka-advance, dali kayo ang kaning disposal sa mga gamit, no? Unya isa gani na igsoon, tingala bata nga wa bata matingala tingala kita bisag ako gani igsoon, gabi pa lang ko kabalo nga wibis na di ay. Ano kaha? It is because kusog na kayo ang facing sa kinabuhi. But remembering or knowing igsoon nga ang panahon kani adto ug ang panahon karon, we have the same time. Kining gitawag na to 24 hours in a day, 7 days in a week, 30 to 31 days in a month, 365 to 366 days in a year. Yes. Di ba? The same ang circulation sa sun, no? And the moon. But then again, why is it that we feel nga murag mubo ra kayo ang kinabuhi? It is because our time was filled with many activities. Yeah. Di ba? Kunya sa pagka-fill up sa ato mga panahon, we sometimes or we usually forget our time with God, no? Yeah. Bisan gani Sabado gani usahay magunaw na tag trabaho. No, but then again, the day of the Sabbath is the day of The Lord. the Lord nga kinahanglan jud natong tagaan og panahon, no? So before ta mo proceed mga igsoon ko, maghayo sa taog usa ka awit nga giandam sa to ang technical team, no? Mga isa ta dayon pag-aapuan kini sa pagsugod, dayon magsugod dayon ta. So, I just keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a lovely to my Lord, and I keep falling in love with him over and over and over and over again. When I first fall in love with Jesus, I gave him all my heart, and I thought I couldn't love him more than I get and understand.
And then I look back over the mountains, in the valleys where I've been, and I just can't love him so much more than all that I could sing. I just keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a lovely to my Lord, and I keep falling in love with him over and over and over and over again. He keeps loving and forgiving me over and over and over and over again. He keeps loving and forgiving me over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a lovely to my Lord, and I keep falling in love with him over and over and over and over again. I just keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a lovely to my Lord, and I keep falling in love with him over and over and over and over again. I just keep falling in love with him over and over and over and over again. Na? Okay, so mag-ampo kita mga igsoon. Let us put our presence in the presence of the Lord. Mag-ampo ta. Amahan nga langit noon, Diyos nga magahom, meaning dapit sa kautuhon Ginoo. Nagaduwal kami sa mga pabangan, tagay kami langit noon na panabang. Ihatag ka namo Ginoong Diyos, ang panabang sa Espiritu Santo, nga magatudlo ka namo sa mga buta nga among paggabat-baton Ginoong Diyos. Amahan nga langit noon, panalangin ni imong mga ubos nga lagad, nga kung diin amo kini paggabat-baton, uban ang kaalam ug kahibalo, uban ang katapos ug kaangayan sa imong tubangan, ikaw magahinlo kanamo Ginoo sa pulong sa batol sa nahuna sa tanang makasipanan kalapasan nga naa kanamo. Ihatag Ginoong Diyos ang tinguha sa Espiritu Santo nga kami magatinguha sa mga bunga sa Espiritu nga magapamunga kini diya sa mong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Salamat Ginoong Diyos ing tanan, in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Amen. Okay, so maayong udto sa tanan. Okay, og nining taknaa karon mga igsoon, dalaygo nga tunggoy nga Dios, no? Amen. Alang na pod sa panahon sa ato ang pagbatbat sa iyang mga pulong. So, ning taknaa karon mga igsoon, ang atong topiko nga atong pagahisgotan kining gitawag nato nga ang panalangin sa pagpangita sa presensya sa Ginoo, or the blessing of searching or seeking the presence or God's presence. So before ta mo to sa unahan, atong paminawon igsoon unsa man ang gisulti diha sa balaang kasulatan bahid niining pagpangita diha sa presensya sa Ginoo. Ato nang basahon Sister Siren Beth, Psalms 27 verse 8. Psalms 27 verse 8, ang pulong nagaingon, sa diha nga ikaw moingon, pangitaan ninyo ang akong nawong, ang akong kasing-kasing miingon kanimo. Ang nawong nimo, O Jehovah, ang pagpapangitaon ko. Okay, so nindot kayo ang giingon ni King David, no? Ngayon sa diha niingon ang Ginoo nga pangitaan ninyo ang akong nawong, ingon si David igsoon, nga ang akong kasing-kasing moingon kanimo, ang nawong nimo o Jehovah pagapangitaon ko. Diha sa Salmo 27 versikulo 8 in the Hebrew word in the Old Testament, the word nga pagpangita gani sa dagway sa Ginoo igsoon, it means na searching God's presence or the presence of God. Kaya then again, nag-ingon diha igsoon in the Old Testament, no one had seen the Father, no? Walay nakakita nga unsa gyud ang dagway sa Dios. But then David nag-ingon siya igsoon nga pangitaon niya daw ang dagway sa Ginoo, which symbolizes the presence of
God, no? So ingon man nganoman nga pangitaon nato ang dagway man sa Ginoo, no? Unsa di ay naa sa dagway kun presensya sa Ginoo. Kaya din again igsuon si David i-quote nato ingon siya di igsuon ang iyang kasing-kasing muingon ngadto sa Ginoo. Buti pasabot na igsuon, it symbolizes the intentionality of David, no? Kana bitawng own free will to seek the presence of God in his own and personal life. Di ba? Usahay sa tuwa dinhi, most people in our modern days, no? Pugsunon kaayo pagpaduol sa simbahan. Yes. Pugsunon kaayo usahay pag mag-cellphone siga kay mata. Pero pag mag-talk na gani about word of God, wa pa makatindog ang pastor, natulog na. True. Diba? Usahay igsoon nga ang loy lagi ko kanako nakitaan ba nga video last time ba nga ang pastor gani kadlawon pa sayo na kay nanilhig ng lampason ng wax tanan paghuman mukusog pag yung kay muwali ang mga membro sa garara nga naman in our times today, no, sometimes or there are times sa ato ang religious era today nga they go to church, no, we go to church just like an obligation, no, out of obligation. But then again, what happens to David is different. David was known to be the man after God's heart, no, mo nagiingon diya sa book of Acts nga si David was entitled by God as a man after the heart of God, no? God's heart. Why? Ngano man nga na-entitled si David ana? It is because David has an intentional heart. Yes. If we go to God, if we search to God, if we search God, we must do it intentionally, igsoon, no? Let us remember, one by one, individual tang mga tubang dito sa Ginoo, igsoon, no? Having the heart just like what David has. So, naigisulti ang balaang kasulatan igsoon kung asa man nato ibutang ang atong mga una-una. Let us read 1 Chronicles 22 verse 19. Asa man nato i-set up ang atong mga una atong kasing-kasing una-una igsoon. 1 Chronicles Kapitulo 22, versikulo 19. Nagaingon ang pulong sa Dios. Karon ibutang ang inyong kasing-kasing ug ang inyong kalag sa pagpangita kang Jehova nga inyong Dios. Busa tindog ug tukuron ninyo ang balaang puloy-anan ni Jehova nga Dios sa pagdala sa arka sa tugon ni Jehova ug ang mga balaang sudlanan sa Dios ngadto sa balay nga pagatukuron sa ngalan ni Jehova. Na, unsa ang giingon dito, Sister Simon Beth? Asa nato i-set up daw ang atong mga kasing-kasing una-una? Sa pagpangita kang Jehova nga inyong Dios. Amen. Ingon siya da igsoon, we need to have a conscious mind, fixing our hearts, our mind, our soul in setting it on the things which are above or in searching God, no? Ingon siya igsoon, ibutang nato ang atong kasing-kasing ang atong kalag sa pagpangita ngadto kang Jehova nga atong Dios, no? Muna giingon igsoon ba nga dapat na atay plano nga kini dapat i-set up nato ang ato ang schedule in a day. Yes. Nga nagilo na ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung dili man gud nato na buhaton igsoon ang kalibutan, bumbahan ta sa kalibutan og dagang activities. Imbis nga pagmataon ta nato magampo ta, ang hitabo igsoon pagmata nato cellphone diretso, no? Cellphone pagising, cellphone bago matulog, usahay mo mata pagtunga-tunga sa kadlawon para lang mag-cellphone, no? Unya dili na nato matagaag luna ang Ginoo. But then again, what happened to the scripture igsoon, nag-ingon ang balaang kasulatan kanato nga one. Unsa usab ang giingon diha, Sister Simon? Colossians Kung unsa chapter ang giingon sa balaang kasulatan, bahin niining mga butang nga atong tagaan gayud o pagtagad. Sige daw. Ang pulong sa Dios nagaingon sa Colosas 3 versikulo 1, busa kung ban kang Kristo,
Pangitaan ninyo ang mga butang nga atua sa itaas, diin atua si Kristo, nga nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. Okay, so klaro kay igsoon nga kining pagbutang nato sa mga butang nga naa sa ibabaw, isulti kini ngadto sa mga taong nangabanhaw na ngadto kang Kristo. Amen. Di ba? Ingon siya daigsoon nga busa kung nangabanhaw na kamo, no? Set your minds on the things which are above, where Jesus sat at the right side of God's throne. Yes. Di ba? So, kini siya igsoon, it was being rendered, no, to all the people who was now reborn, no, kanang anak na balik diha sa Ginoo, no. So, ingon sa pambalaang kasulatan in verse 2, palay ko basa Sister Simon. Verse 2, ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga tuwa sa itaas, dili sa mga butang nga ania sa yuta. Na klaro kayo igsoon nga kita nga mga gibanhaw na diha sa Ginoo ngadto kang Kristo igsoon, gitudluan na kita nga dapat daw ang atong mga hunahuna atong ibutang sa mga butang nga naa sa ibabaw ug dili na sa mga butang nga naa sa yuta. Yes. No, usahay mo nang ingon lagi ang Matthew 6 igsoon, in Matthew chapter 6. Klaro kayo ang giingon na Ginoong Hesus dinha igsoon nga mga butang nga gikabalak-an kaayo pag-ayo sa tawo. Unsa ka ni kaning gitawag nato igsoon nga mga butang, unsa man ning mga butang nga nakapag-uol sa mga tawo? Ato dang basahon. Mateo 6 bersikulo 25. Sige daw. Mateo 6 ba bersikulo 25, pala ko basa. Tungod niini nagaingon ako kaninyo, dili kamo magakabuol tungod sa inyong pagkinabuhi, kung unsa ang inyong pagakanon o kung unsa ang inyong pagaimnon, bisan tungod sa inyong lawas, kung unsa ang inyong igasulob, dili ba ang kinabuhi labaw kaysa kalanon ug ang lawas labaw kaysa kanapton? Amen. So, klaro kayo ang giingon dia igsoon nga kining mga butang nga gikabalak-an kaayo gani si Ginoong Hesus in Matthew 6. Nagingon siya dia igsoon nga kining mga butang nga gikabalak-an sa mga tao, ang mga grabe gyud nga nagkabalakan ni kini gidaw mga hintil. No? Lahira ning mga anak sa Ginoo. The very direct nga gisugo ni Ginoong Hesus, ingon siya in Matthew 6:33. Ingon siya igsoon, pangitaa, paguna, ang iyang gingharian, ang iyang pagkamatarong, ug ang tanan nga atong gikinahanglan, ingon siya igsoon, iya ra unya ng dugang diha sa matag usa nato. But then again, people usually tend to seek igsoon these temporal things, no? Yes. These temporary things, no? And temporary things. Ang balaang kasulatan igsoon, in the very beginning of time, no? In the very beginning of time, God and man has an intimate relationship. Yes. No? When God created man, God put Adam at the Garden of Eden, where in Eden igsoon, Adam doesn't need to kanabitang gitawag na to nga to pray, no? Kanabitang para sa tuwa karon nga di na to makita nga naman. God is walking with man at that certain time. Mabito na katong nahadlok na si Adan ug iba kay nakasala na sila, nanago sila igsoon kay nganuman nakadungog sila nga ang Ginoo naglakaw dito sa Garden of Eden. Then nangita na din ang tawo igsoon. Nangita na din ang Ginoo sa tawo, ingon siya, tawo hain ka. Sa dihang nagpakita na sa danog si iba, ingon siya, naulaw mi Ginoo, nahadlok mi kay nganuman nakasala na nakauna mo ang gidili nga pagkaon, which is the fruit of good and evil, no? So unsa may gisulti sa balaang kasulatan, the time nga nakasala ang tao igsoon. Psalms 14 verse 2 to 3. Psalms 14 verse 2 to 3, ang pulong sa Dios nagaingon, si Jehovah nagsud-ong sukad sa langit sa ibabaw sa mga anak sa mga tawo, sa pagtan-aw kung may usaba nga nakasabot nga nangita sa Dios. 3. Silang tanan ng hisalaag, dunot sila sa tingob,
Walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo, walay bisan usa. Amen. So nag-ingon diya igsoon, there is a big problem now. At the time nga nakasala ang tao, there was at kaning gitawag na nato nga the transgression of the law, which means it symbolizes igsoon rebellion against God. Nga naman, what is this rebellion igsoon? It is because of the sin nga nakumit sa tao igsoon against God. And ingon ang balang kasulatan nga the time ang tao nagkumit og sala igsoon, giingon na dayon it was declared nga ang mga tao karon igsoon gipakisama sila sa kining gitawag nato nga nang hisalaag sila og nangadunot ang mga tao tungod sa maong pagkasalaag. Unya nag-ingon dia igsoon si Hioba kanunay nagsud-ong dito sa langit, nagtan-aw sa mga tao kung naabagyoy intention ang mga tao nga mangita sa iyahang dagway. Ato dang basahon dungagan nato pagbasa kung kaniadto sa wala patagiluwa sa Ginoo naabate intentionality to seek God's presence in our own selves. Gidaw. Romans chapter 3 verse 10 to 12. Ang pulong sa Dios nagaingon sa Romans 3 verse 10 to 12, ingon sa nahasulat na, walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Walay bisan kinsa nga nakasabot, walay bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Lucy, silang tanan na nagpalayo, sa tingob sila nangahimong walay pulos. Walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo, walay bisan usa na lamang. Amen, no? So, pait kayo ang kahimtang sa tao igsoon, no? Because the time nga nakasala ang tao igsoon, we are declared as rebellious against God. Ingon dia igsoon nga walay tawong matarong walay bisag usa na lamang, no? Ug ingon siya igsoon nga walay tawong nakasabot ug wala giyoy nangita ngadto sa Dios. In verse 12 ingon siya igsoon ang tanang mga tao nagpalayo og kaning mga tawhana at ubangan sa Ginoo before they are precious to God. No, we are very precious to God when we are created, because we are created in God's image. Yes. But then again, when the time nga nisulod ang sala sa kalibutan, nag-ingon in verse 12 igsoon, we have become useless in God. Nga naman, we are sin in God's presence as dead. Kada manggong tungod sa sala manggod igsoon, tan-aw sa Ginoo ta igsoon nga we are now dead, no? That is the time when we are swimming in sin. No, nasa diyang naa pa ang tao sa sala. But then again, ato dang tan-awon igsoon kung ang tao ba kanus aman di ay minsulod ang kining sa diyang minsulod ang sala sa kalibutan, unsa may nahitabo sa tao igsoon. Romans chapter 5 verse 12. Ato daw masahan. Romans chapter 5 verse 12. Verse 12. Unsa giingon din ha? Ang pulong sa Dios nagaingon, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo, misulod ang sala sa kalibutan, ug pinaagi sa sala ang kamatayon, ug tungod ni ana ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo, kay ni ana ang tanan nakasala. Amen. Ingon dia igsoon, the time nga misulod ang sala sa kalibutan, uban niini ang kamatayon. Kay ingon usab ang Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa kamatayon sa sala mao gayud ang kamatayon. Which is karon igsoon mangutana ta in our present times, na mangutana wala man ko atong panahona. Naa ba gihapon na sa ako karon? Let us read igsoon Romans chapter 3. Asa ta masaha? Romans chapter 3 verse 23. Nag-ingon na igsoon ta masaha. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Okay, naingon na igsoon kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. So, ato sa ning atagan og dako nga gamay dako nga emphasis igsoon nga we have been sinners because of choices, no? Lantawon pa nato igsoon, if we are also sinners
by birth or known as by inheritance. Let us read. Psalms 51 verse 5. Psalms 51 verse 5, ang pulong sa Dios nagaingon, Ania karon ako natawo sa kasalanan, ug sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Okay. So nagkuyaw kay igsoon kay ingon diha nga ganina nabasa nato ganina nga we have been sinners by choice kay nagpakasala man. But the next point is we are sinners by birth. Di ba? Ingon diha, from my mother's womb, gikan lang sa tagong angkan sa akong inahan, gipanamkon ako sa sala. Yes. Karon patlang taon na to igsoon, no? Ganina by choice. Karon by by birth. Let us read if naapo ba nato by nature. Nahimo ba natong nature dahil igsoon kining sin nga tungod aning sala nga ming sulod sa tuwatanan. Let us read Romans chapter 7 verse 18. Sige daw. Tan-aw nato igsoon unsa usab ang gisulti sa balang sulatan. Romans 7 verse 18. Verse 18. Ang pulong sa Dios nagaingon, Kay ako nahibalo nga kanako, kung sayron sa akong unod, walay nagapuyo nga maayong butang. Kay ang pagbuot ania man kanako, apan ang pagbuhat sa maayo wala dinhi kanako. So kuyaw kayo igsoon, no? Kuyaw kayo igsoon kay ingon diha nga kay ako nang hibalo nga kanako kung sayron sa akong unod walay nagpuyo nga maayong butang, no? Kaya ang pagbuot ani aman kanako apan ang pagbuhat sa maayo wala dinhi kanako. In short igsoon nga ang sala gayud ming nunot bisan sa atong gitawag na nato na fleshly desires, no? Unodnon nga mga tinguha. Kanang unodnon nga tinguha igsoon, it means na that is kinitawag nato nga kalibutanon, no? Nga pagtinguha. But then again, this is the sad part igsoon of man. Nga kita nga mga tao, we are not capable of doing good sa atong kaugalingon lamang, no? We are not capable of doing good. Example, mobuhatag maayo karon, dili ta consistent nga makahimo og maayo, no? Nga naman because of sin nga misulod sa kalibutan, nahimo na murag na trained ta, no? Na isa to? They're contaminated. Yes, contaminated na igsoon ang tawo diha sa sala nga naa sa kalibutan. Kanang nahugawan na ta, no? By birth, by nature, and by choices, no? But then again, there is a solution where God had saved us, no? There is a solution sa kining problema nga gika atubang gayud sa mga tawo igsoon. Kinsa kaninga unsa kaninga option igsoon ko. John 14 pala ko prepare. And the present situation of man mangud igsoon, we are now kining gitawag nato kung ang tawo gani dili makatagamtam sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo, there is only one destination for all of us, and that is damnation, destruction, the wrath of God, no? Hell, no? The eternal hell, the burning fire, the burning furnace. That is the only destination of man if without the power of God. Atong basahon unsay gisulti sa balang kasulatan. John 14 verse 6. John 14 verse 6, ang pulong sa Dios nagaingon, Si Jesus miingon kaniya, Ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Amen. So, there is a solution for this destructive destination sa mga tao, no? And that is Jesus Christ, who had become, no, our life, no, our bridge, our door towards the Father, no? Ingon siya, I am the only way, I am the only life, I am the truth. No? Munang ingon ang balang kasulatan igsoon nga si Ginoong Hesus mao gayud ang atong nahimungdalan pabalik ngadto sa amahan. Ato po dong ipabasa Sister Siren Beth. 1 John chapter 4 verse 10, no?
First John chapter 4 verse 10. Palay ko basa. 1 John 4 verse 10, ang pulong sa Dios nagaingon, Niini anaa ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kun dili nga siya nahigugma kanato. O gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasig uli tungod sa atong mga sala. Amen. Ingon da igsoon, we are saved not because we love God, but we are saved because God loves us. Amen. Nga tungod sa dakong gugma sa Ginoo kanato, kanimo o kanako, kanatong tanan igsoon, gihatag niya ang iyang anak nga bugtong, which is Jesus Christ, to become, in English, Sister Sion, but gitawag na propitiation of sin. The word nga propitiation igsoon, it means nga imbis nga kita ang patyon, kita ang ilansang, kita ang mudawat sa mga hampak, Jesus Christ replaced our present situation. Jesus replaced us in the cross. Jesus replaced our situation for us to become saved through His blood, no? Through His flesh, no? Through His sacrifices, no? Nagingon ang balang kasulatan, mga igsuon ko, nga ang Ginoong Diyos, God gave His Son Jesus Christ to become the ransom for many, the ransom for all. Di ba? Pag musulti tao ka ng ransom, pag naay kidnapon, mingon din ta nga, makuha ninyo ni ang inyong anak kung tagaan og 1 million pesos, di ba? Mo nagitawag na to ransom money. Di ba? Kidnap for ransom, no? So kita po digsoon sa atong nabasa kaganina, even in Psalms 51 verse 5, we are born ta igsoon, natawo ta diha sa sala. But Jesus Christ giredeem ta niya igsoon, ikuha ta niya and save us from our sins, no? Giluwas ta niya igsoon in replace for Himself, just for us to be saved, no? So ako mangutana ko nimo Simon Beth, is it a blessing for you to be saved by God? Yes, it's a privilege. Amen. Ako mangutana po nimo Simon Beth, what the time nga na-realize nimo that nga wala kay mahimo but only to accept Jesus Christ as our Lord and Savior, what did you feel? I felt wala ko'y choice. Question? The time ba nga na-realize na to nga makasasala ta and we cannot save ourselves except through accepting Jesus Christ as our Lord and Savior. What did you feel that time? I felt kanang gaan. Amen. Because nakabalo na ko nga dili na din nato kailangan pa habuon natong self. Kaya dili jud ta gibuhat sa Dios. So i-trust o i-surrender lang ang sarili kay Jesus. I felt free. Amen. No, nindot kayo ako bitaw in my testimony when I started in the church here, no, in the Church of God 7 Day, when I accepted Christ. Itong before nabautis mo to igsoon, I just accepted Jesus Christ as our Lord and Savior without emotions, no? Pero I realized nga I need to accept Him to be saved. But as the time goes on, as the time goes by, I realized nga I was nothing. I realized nga I was destined for hell that time. But then again, I realized nga kana bitaw giluwas di ay giday ko sa Ginoo. Sa ako ang part man God, I was a slow learner, a late bloomer. That is why there are things nga ulahi pa na ako masabtan. Ako siyang i-accept karon but ulahi na ko siya masabtan. That is why the time nga na-realize na ko nga Jesus saved me, no, from my sins, for our sins, no. I cried a lot, no. Nagpasalamat ko pag ay sa Ginoo nga dito pa ko na-realize ba nga thank you Lord for the sacrifices that you have made. Yes. No? Sahay mo ng mga tao, dili kanila matagaan og luna ang Ginoo silang kinabuhi. It's because they haven't yet realized about God. Di ba? Also, they don't know. Yes, the people that they don't know. Mabitaw na nga, kanabitawng they just doesn't yet know
that treasures that lies, no, behind on what we do. Diba? Na yung mga tao masulti nga sa gingon pas Biblia gani nga ang pagwali nato sa maayong balita kabuangan lamang. Diba? Masala boring, they say nga murag KJ, no, murag dili siya on time na, murag just Not for trending. not trending, not for modern people, just for old people. But then again, if we realize, no, if we realize these things gives us peace, no? Kay there is an assurance, labaw pa ni sa insurance igsoon, no? Nga having Jesus Christ as our Lord and Savior in our life, nga kung kanus amang ganit ta kwaon sa Ginoo, kanus amang kita mo atubang sa kamatayon, we are now assured, rest assured, no? Rest assured nga dili ta mabalaka na for what lies beyond this life. Ito na ako i-share nga. Ano bang nakig-talk na ko yesterday and ano siya nga. Kuan kay no kanang lahi ra jud kayo mong knowledge bitaw sa inyo nga bitong nahibalaan sa truth or sa word of God kay sa amo lang ning ginabuhat because mo man ni gihatag sa among parents mo lang mo panunod. But we really don't understand jud unsa jud ang kanang deeper ang death ba. So sa inyo ha, grabe layo ra jud kami ninyo and kanang blessed kay mo nga naabot na mo ana. Amen. So mo na nga maunang kita ma-value gid kayo nato kay kabalo man ta. So Amen. sila wala man gud sila kabalo kay wala po nagkahibalo. Amen. Diba? No? So mo bitaw na ang karon there lots of people just do this going to church as a part of a tradition, a Yes, religious activity, culture. as a part of a culture, and without really understanding what they are doing. Why? No? Mabitaw na nga dapat jud igsoon, we need to understand the things that we believe in. Yes. No, kay ngano man gud si Jesus Christ nangingon nga kung ang usa ka buta magdala og usa ka buta, mangahulog sila sa gahong. That is why we, by the help of God, no, through the help of the Holy Spirit nga gihatag sa Ginoo kanato as a temple of the Holy Spirit, igsoon nagingon igsoon ko nga we have now the power, no, to understand the scriptures for us to guide it, no, for us to be guided by it throughout the journey of this life, di ba? So kuyaw kayo Sister Simon no sa atong gi-study kanina nga makita di ay nato igsoon nga there was a privilege nga gihatag sa tao nga despite sa atuang kawaladon, no, dili man nato maluwas ang atong kaugalingon pinagi sa mga bahandi, no, may magpare hinumdum ko ba di bitaw sa ancient Egyptian culture nga the time igsoon nga sa ilahang beliefs nila igsoon sa Egypt nga the time nga mamatay ang tao igsoon ila nang pasuotan og daghan kay mga gold nga mga coins, gold rings, mga golden igsoon kay once na muatubang sila dito sa gatekeeper na towards the next life, purgatory, ila tong ipanghatag ang ila mga gold, ila mga corona, ila mga kwan, ila na tong balon igsoon ba na ilang balon kay para ug matimbang daw dito nga bukat ito makasunod sila towards eternal life, no, which is no yaloy gito mga pobre, no, kay bisag buutan kay kagwa kay kahatag daw dito sa gatekeeper, dito jud ka padunong sa eternal damnation. So which is very contradicting to what the Bible is telling us. The Bible is telling us that if there is only one way, no? Jesus. No? There is only one way, and that is Jesus Christ for us to go towards kaning gitawag na to eternity, no, or the kingdom of God which Jesus had promised us. Diba? So, mangutana ta Sister Simon Bet gaganina, naiskutan usab nato nga even though we have this great problem which is sin, but Jesus had given us the solution, which is just to accept Him as our Lord and Savior. Now, what is the importance? What is the importance igsoon nga mudawat ta diha sa tuang buhi nga Dios, no? Mudawat ta sa tuang buhi nga Dios. So, let us read Psalms 53 verse 2. Ato nang basahin. Psalms 53 verse 2, ang pulong sa Dios nagaingon,
Ang Dios nagsud-ong gikan sa langit sa ibabaw sa mga anak sa tawo. Sa pagtan-aw kung aduna bay bisan kinsa nga nakasabot nga nangita sa Dios. Amen. So, God is always searching, looking, no? Nagtan-aw siya kanato kung kanang na ibatang nangita diha sa Ginoo. But then again, kita igsoon karon as gipangluwas naman ta sa Ginoo sa tanang maabutan na ni igsoon. Accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Now, if wala pa nimo nahimo igsoon. But then again, there is a warning. Yes. There is a warning if we don't accept Christ today. If we don't accept God for who is today. Ato daw basahan igsoon ko. Psalms 55 verse 6. Psalms 55 verse 6, ang pulong sa Dios nagaingon, og miingon ako, nga aduna unta ako'y mga pako nga sama sa salampati. Isaiah 55. Isaiah 55 verse 6. Ato daw basahan sa gisulti pod ni Prophet Isaiah. Ang pulong sa Dios nagaingon, pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang ana pa siya sa duol. Amen. So there is a caution or a warning. Ingon siya diha, pangitao na to si Jehovah Samtang naa pa siya sa duol, no? Samtang hikaplagan pa nato siya, ato na siyang sangpiton daan samtang naa pa siya sa duol. Ngano man dili day pwede kugma. Sulti ba kata nga natoy someone told me igsoon, ninangutanan ako, Brother R, pwede ba ko musimba sa Ginoo, nya na ko mga lagad sa Ginoo, nya nagbadato ko? This is real, no? Nahitabo igsoon. Someone asked me when I was 17 that time or 18. Nangutanang isa na ko ka brother igsoon, siya nga, pwede ba Brother R nga mga lagad ko sa Ginoo, unya nagbadato na ko, kay kung madato naman ko, dili na ko maguna-una og kwarta, di focus na kay ko sa Ginoo, no? But now let us answer it through the scripture. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ano sama na to igsoon ang ngayon nga paminawon ang pulong sa Ginoo igsoon. 2 Corinthians 6 verse 2. Ang pulong sa Dios nagaingon, kay siya nagaingon, sa panahon nga nahamutan, ginapatalinghugan ko ikaw, ug sa adlaw sa kaluwasan, ginatabangan ko ikaw. Ania karon ang panahon nga nahimutan, ania karon ang adlaw sa kaluwasan. Okay, so very clear ang scripture igsoon. Ingon sa diha, today is the day of salvation. Not tomorrow. Kay nga naman igsoon, tomorrow has no guaranteed, no? Walay assurance ang ugma igsoon. What we have today is only today. Ingon siya, today is the day of salvation, no? Mao na ni ang adlaw nga gikahimutan sa Ginoo. The time nga madunggan nimo ni igsoon, the time that you listen to this word igsoon, then do not haste, ayo na paglangan, accept Jesus today. Make him your Lord and Savior before it's too late. Yes. No, before it's too late. Kaya nga naman, today is the day of salvation. Ato ganing basahon ganing igsoon, I will read it in Hebrews chapter 4 verse 7. Mao ni giingon diri igsoon. Karong adlaw kung makadungog kamo sa iyang tingog, dili ninyo pagpatig-ahon ang inyong mga kasing-kasing. Dili daw nato pagahion, di ba? Kung pagahion nato, dili palagi na, no? Pero ang kamatayon, no? Ang kawatan, ang pagbalik sa Ginoo, wala kita kabalo kano sa ana hitabo, no? No one can able to predict, no? That is why the time nga makadungog ka ni igsoon, accept Jesus Christ. Repent in all your sins, no? Isalikway ang mga buhat sa kangitngit, no? Diya ba sa kangitngit? Managingon lagi, ayaw pangitngit. No? Kay diya sa kangitngit na ang mga butang sa kangitngitan. That is why, karon igsoon, ato po ng basahon, nakapangutan na Sister Sawen Beth ba, do you believe that there are times or there are instances nga pag ang tao angat na gani kaayo, makalimot na sa Ginoo, ikalit sila paubos sa Ginoo, kanang ibagsak sila sa Ginoo ba? Oh, I believed it because nakoy nabasa pero I'm not sure asa dapit. Sa Bible na siya, the more
Di mo ipataas imong kaugalingon, imong sarili, Yes. the more ka ibaba sa Ginoo. The more nun nga ipaubos niyo imong sarili, the more ka i-lift up sa Ginoo. Amen, no? Kung mapaubos, ipataas, ang magpataas po, ipaubos. Ato po nang basahon, Psalms chapter 83, verse 16. Sa pag-iingon diha, igsoon, sa balaang kasulatan, let us read it. Psalms 83, Verse 16. verse 16, ang pulong sa Dios nagaingon, puna ang ilang mga nawong sa kalipog, aron pangita sila sa imong ngalan, O Jehova. Oh, di ba? Ingon dia igsoon nga puna ang ilang mga nawong sa kaibog. Kalibog. Kalibog, rather. Aron sila managpangita sa imong nawong o Jehova, no? Morning sa tuwa gani dinhi sa balaang kasulatan, ingon diha nga dili nato ikahiubos or ikasuko kung badlungon ta sa Ginoo. Kay once badlungon ta sa Ginoo, nagpamatuod lamang kini nga kita gipalangga sa Ginoo. Diba? Ingon sa ang Salmo 83 verse 16 igsoon nga si David was praying nga butangi og kalibog ang ilang mga naong. Put shame unto their faces aron mangita sila sa imong presensya. That is why there are instances in our lives where the time nga mo kalita og kaibabaw, makalimot ta sa Ginoo, tagaan tag mga problema sa Ginoo, no? Nga namang matagaan tag mga problema sa Ginoo, it's because yes, mga sakit, mga financial problems ya. Ito panawag sa Ginoo, babitaw nang ingon ng Psalms po digsoon nga God is close to the broken-hearted people. Di ba? There are reasons for that certain pain, no? Especially if there are times nga mo ibabaw na kita, makalimot na sa Ginoo, then kalit ka tingala ka dingkat ng kagudsok. It is because God wants you to recognize Him always. Di ba? Mo bitaw na dinhi sa Deuteronomy igsoon, Deuteronomy chapter 18. Klaro ka ingingon dia Sister Sharon Beth nga kung muasinso gani ka, no? Ayaw kalimti si Jehova. Di ba? Ingon siya kung mudako na gani inyong mga kabtangan, managhan na ang inyong mga kahayupan, managhan na inyong mga bulawan, managhan na ang inyong mga kabtangan, makapuyo na kagdakong balay in Deuteronomy 8 verse 11 to 15. Ingon ang klaro ka ang Ginoo nga ayaw kalimti si Jehova nga nagkuha kanimo gikan sa balay sa pagkaulipon. Amen. No? Kay gipanumpa sa Ginoo igsoon nga kung imong kalimtan si Jehova nga nagkuha kanimo sa balay sa pagkaulipon in verse 19 nya mag-alagad ka sa laing mga Diyos-Diyosan, pwede nimo mas kanang Diyos-Diyosan gani buti pasabutan na igsoon in some manner. It could be something that you put in replacement for God. Unahon nimo baka ang kwarta, unahon baka nimo imong uyab, unahon baka nimo imong career, unahon baka nimo ang imong position, dreams, no? Luxury in life, no, rather than God, no? Then you are committing something, no, which is contradictory sa gusto sa Ginoo. Mo nang ingon ang Biblia igsoon in verse 19, in the last part ingon siya diha, ipanumpa sa Ginoo mawala gihapon ta kung kalimtan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Usa ka sad nga kahimtang na igsoon. Palog di ko basa Sister Simon Ben. Klaro kayo ni nga text bitaw. Sang Romans chapter 1 verse 25, no? Kini mo ikuyaw pug kaayo nga present situation sa tao. The time nga ilisa na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Romans 1 verse 25. Pulong sa Dios nagaingon, kay ni ana ang kamatuoran sa Dios giilisan nila sa bakak o gipalabi nila ang pagsimba ug pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat nga mao ang dalayigon sa walay katapusan. Amen. So, di ba? Ingon diha nga imbis nga nadato na tata, imbis nga ni asinso na tata, imbis nga ning lambo na tata, giilisan hinuon nato ang naghatag sa mga butangan natag. Di ba? Gilisan hinuon nato ang magbubuhat sa mga butang nga igo ra gibuhat. Gilisan hinuon nato ang source tungod lang sa mga resources. Di ba? So, sa atong pait nga kahimtang igsoon, kini siya mahitabo ni igsoon, it is because we lost prioritization sa atong kinabuhi. Unsa kining gusto ipa-prioritize sa Ginoo, Sister Sharon Beth? Sa atong kinabuhi? I-seek siya, seek God. Okay, ingon siya diya igsoon,
seek God, no? Nindot kayo nga verse, the very first verse in the Bible, unsa gingon diha? In the beginning, God. Diba? In the beginning, God. John chapter 1 verse 1, unsa gingon diha igsoon? In the beginning was the Word. And Diba? the Word was with God. And the Word was with God. And the Word was God. So, in the very beginning and before the beginning of time, Yes. God and God and God alone. No? Muna igsoon, ayo itag ipawlahi ang Ginoo. No? Kaya klaro kayo igsoon nga, ipawlahi na to ang Ginoo, mga wala, giyapunta sa ulahi. Once we do it. No? Seek God. Seek God, jutak ano na igsoon. Ano man kaha, nga, naaman tayo mga mainana man ang mahitabo sa tao. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. 3 verse 1 and 2. Oo. Pulong sa Dios nagaingon. Busa, kung nangabanhaw kamuuban kang Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga atuas sa itaas, diin atuas si Kristo. Nga nagalingkod sa tuong kamo sa Dios. 2. Ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga atuas sa itaas, dili sa mga butang nga ania sa yuta. Na, kuyawa, no? So, kung nangabanhaw na ta igsoon, dili na ta angayan pa nga i-focus nato ang atong mga kaugalingon diha sa mga butang nga naa sa yuta. Siguro kining mga butang sa yuta, kining mga balay, mga motor, kaning gitawag na to pang sustainer lang ni igsoon. Naingon ba og sa kwan pa buhi-buhi lang. Buhi-buhi lang igsoon. Nagpaabot sa iyang pagbalik. Nagpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo kay kung focus kayo na to nga magpadaghang mga kabutangan, motong nato gibasa nga quote kani si Pastor Jan ako tumiyagi sa Proverbs man to nga damor kang magtigom sa mga butang aning kakawangan aning kalibutanan, mas mudugang lang Ginoon sa mga kawaladon. Di ba? Unya nagingon pa gani daigson nga siya nga naigugma sa mga bandi di wala gi katagbawan. No? Kanang perminti kulangan, no? Perminti short, no? Pero ona igson bantayan na to. So, gamay na lang kayo, dali na lang ni. There are things sige. So, sige, salamat sa Excuse. Okay, excuse me sa. Sige. Salamat Sister Sawendat. So, there are blessings, no? There are things that will happen, igsoon, when we seek God first in our lives. No, there are things that will happen in all of us if we seek God in our lives today, no? First, not the last. Igsoon. So, let us read unsa man ni igsoon. First Chronicles 1 Crónicas 28 versikulo 9. This is the first blessing in searching God's presence. Ingon dire igsoon. Og ikaw Solomon akong anak nga lalaki ilhon mo ang Dios sa imong amahan og alagara siya uban ng usa ka hingpit nga kasing-kasing og usa ka masinugtanon nga salabutan. Kay si Yuba nagasusi sa tanang mga kasing-kasing ug nakasabot sa tanang mga tinukod sa mga una-una. Kung pangitaon mo siya, ikaplagan mo siya. Apan kung biyaan mo siya, isalikway ikaw niya sa walay katapusan. So nag-ingon diha, the first promise or the first blessing of seeking the presence of God, ingon siya igsoon, nga kung mangita ka kang hiyuba karon, makaplagan nimo siya karon. If you seek God today, you will find God today, no? Dili siya magpalingog-lingog siyang kabulingon igsoon, kundili nga siya igsoon magapamati gayud sa imong tingog, no? Acknowledge God, no? Ingon siya igsoon dito kang Solomon nga kung ilhon lang nimo kanunay ang Dios sa imong mga ginikanan ug imong alagaran gayud siya igsoon. Ingon siya nga God will give the desires of your heart, no? So, ingon siya igsoon in Jeremiah 29:13. No, Jeremiah 29:13, napoy gisulti ang balahang kasulatan dinhi, no? Jeremiah 29 verse 13. Nag-ingon din Jeremiah 29:13 nag-ingon let's say James chapter 4 verse 8, no? James chapter 4 verse 8. Klaro kayo ang giingon dire igsoon. Unsay giingon dinhi sa balahang kasulatan. Ingon siya, managpanuol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Inluoy ang inyong mga kamot kamo nga makasasala
ug ulaya ang inyong kasing-kasing, kamo nga duruhaing una-una. So nag-ingon diha, igsoon, nga kung muduol kita sa Dios karon, no? Ingon siya, ang Dios gayod muduol usab kaninyo, no? Ang Ginoo kaniadto ning na siya igsoon, no? Ning na siya dinhi sa tua. Amen. Ning duol na siya. It's our time to draw ourselves towards God if you have been saved na by Jesus Christ. Amen. No? Kung ang Ginoo kanunay nangita kanimo igsoon, that is the first blessing. If you seek God today, you will find Him today. No? Number 2, unsa man ang ato ang madawat nga panalangin that time nga dawaton usab nato ang Ginoo. Ikaduhang Kronikas 16 bersikulo 9. 2 Chronicles 16 Verse verse 9. 9. Ang pulong sa Dios nagaingon, kay ang mga mata ni Jehova nagadalagan ngadto nganhi sa tibuok yuta aron sa pagpakita sa iyang kaugalingon nga makusganon alang kanila nga may kasing-kasing nga hingpit alang kaniya. Dinhi niini ikaw naghimo og binuang, busa kutob karon ikaw may mga gubat. So nagingon da igsoon lig-unon ta sa Ginoo panahon nga kita gayod mo commit sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, no? Kay ang mga mata ni Jehova nagadalangan ngadto dinhi og magpakita sa iyang kaugalingon nga makusganon alang kanila nga may kasing-kasing nga hingpit alang kaniya. So kung naa kay mga kaluyahon igsoon ngon diha lig-unon ta sa Ginoo, no? So kung maluyahon ka, no? The more po ka nga nahinumdum ko sa gigon ni Apostle Paul ba nga the more we become weak, no? God becomes stronger in our lives, no? Kanabit, di ba, pag makita na to nga piki na gyud kay ta, wala na gyud tay maadtuan lain, that is the time nga mas ma-realize nato the strength of God in us. Yes. Di ba? The strength of God in us. Pero kung wala gyud Ginoo sa atong kinabuhi, matingala na lang ka, kung magsalig lang kag mga bandi, no? There are people nga mabatian ako gani bisan sa television nga naa nila mga kabtangan, mga katigayunan, pero mag-suicide sila, di ba? Ano man, wala sila maka-overcome sa ilang mga depression. But then again, if we have God in our lives, we can able to conquer those anxieties that we have in ourselves. Ingon po ang balaang kasulatan, si David, igsoon, iyang gi-fight ang mga higanti sa iyang kinabuhi. No? Iyang gi-fight ang mga higanti sa kinabuhi, not because he is strong. God is not courageous, not because he is smart. No? Not because of the skill that he has. It is because of his faith in God. Yes, diba? David. The time nga nakik-away ang Israelites towards the Amalekites, which is sa Amalekites igsoon ang ilahang pambato kay dito mo si Goliath, no? Nang ilang ikatawan ng Israel, ilang dirangan ng Israel. It is only David that had the guts, no? The guts to make battle between Goliath, no? Against Goliath rather, no? It's not because of his skills, not because of his knowledge, not because of what he had, but because of his faith towards God. Yes. No? Ingon gani si David, ingon siya kang Goliath, igsoon sa bet, ingon siya nga, you come here bringing swords and spear and shields, but I come here in the name of the Lord. No? So muna ang nakapaligpo ni David, his courage, no? Because he had this faith, no, towards God. Nga dili gid siya biyaan sa Ginoo. Ato po nang basahon igsoon, every time we become weak, no, nya moduol ta sa Ginoo. 2 Corinthians verse 12 to 9. Makita din nato to ganina igsoon, kung ligunon ta natay kaluyahon, ligunon ta ni igsoon. Diha just like what happened to David, 1 Samuel 17 verse 45. But atong basahon igsoon, kaduhang Korinto 12 bersikulo 9. Ang pulong sa Dios nagaingon, ug siya nagaingon kanako, ang akong grasya igo kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kaluya.
Amen. Busa sa dakong kalipay, palabihon ko ang paghimaya sa akong mga kaluyhon, aron magpabilin kanako ang gahom ni Kristo. Amen. So nindot kayo igsoon nga ingon sa diha nga ang grasya sa Ginoo igo kanimo, ang iyang gahom ginahingpit sa atong kaluya. Every time when we are our weakest, when we are in our deepest depression, anxiety, that is where God's power is being made perfect. Yes. Diba? The time nga wala kay kwarta, the time nga kining gitawag na to hopeless na kaayo igsoon, di nakatabang ang doktor nimo, di nakatabang ang mga kwarta nimo, di nakatabang ang mga kabtangan nimo, di nakatabang mga kaliwat nimo, bisan mga connection nimo sa gobyerno. That is the time igsoon that God will strengthen you through His power. No? Amen. So nindot kayo igsoon because that is the promise of God, no? That is the promise of God. Kaya usahay mong God, dili na to ma-realize kayong gahom sa Ginoo. It's because naapatay mga options. Dili day, napatay mga choices. Option A, sa kapitan. Option B, napakoy kwarta. Choice C, napatay mga kabtangan ni kabaligya. Niya usahay ang Ginoo out of the choices napag ito'y kanang ganahan kay kung nakot sa kong igsoon. Ana sa dito nga, I've never been your choice. I'm just your option. No, ganahan kay ko to niya ako. Niya usahay ba ma-relate na to nga. Sometimes God is not Our one choice. of the choices, but had just been an option. But then again, and so on, as we deal with today, no, God is not an option. Make Him as your choice and a necessity. No? Do not make God as your kanang gitawag na to nga murag pampalipas oras lang igsoon, but rather make Him as your prior. No? And ikatulo, igsoon. Ikatulo, we will be delivered from our fears or i-deliver ta sa Ginoo. Bahan na lang. I-deliver ta sa Ginoo sa atong mga kahadlok panahon nga naa nato ang Ginoo. Or if pangitao nato ang Ginoo. Psalms 34 verse 4. 34 verse 4. Sige daw. Ang pulong sa Dios nagaingon, gipangita ako si Jehova, o gitubag niya ako, o giluwas niya ako gikan sa tanan ko nga mga kahadlok. Amen. No? So, luwason ta sa Ginoo sa tanan nato mga kahadlok. Isa nga gikahadlokan jud sa mga tao labaw na sa mga ginikanan kana gid si Judith. No, si Judith, no, Judith sa kurente, Judith sa tubig, Judith sa utang, labaw na ni Asa, no? Naraba si Asa, naa si Paglaom. Card na si Paglaom, mga Judith igsoon, no? Kana silang Judith igsoon ko. In taon isitel na silang Judith, no? Kay mo nay usahay mga tawo bisag adlaw sa tingsimba, di nakasimba. Kay nga naman sige og gukod kang Judith, no? Sige gukod ni Judith. In taon igsoon ko, no? Himua ang Ginoo igsoon as your etong hinumduman igsoon nga kita ang the bride, no, which is the church. Jesus is the husband, no? Ayaw in taon sa panawag ni Kumari which is Judith nga naku di ako musimba karon Ginoo kay nag-apas ko ni Judith, no? Nakarelate ko ani igsoon, nakarelate jud ko ani kay as a newlywed bagulang mi sa akong asawa. Once nga na kay trabaho, na kay daghang utang. Pag na kay daghang kwarta, daghan na pugad baryonon. But then again, isang nga na-realize na ko igsoon, sige kag bukod-bukod, sige kag panarbaho, sige kay madlo ka ni Judith igsoon. The more kang unok-unok ko ni Judith, no? The more kang unok-unok ko ni Judith. Igsoon ko diha sa Ginoo, sama kang Marta ug kang Maria. Si Marta giingnan sa Ginoo, Marta, nagakapuliki ug nagakabalaka ka sa daghang mga butang. Apan si Maria gipili niya ang labing maayong butang nga dili makawat kini. Yes. No? So, walay problema anan nila Judith, no? Istorya si Judith, no? Sipil ni Judith igsoon. But then again, no? Put God first. Put Yes. God first, no? There are fears that we need to settle. What are these fears? Nga mo gikadlukan sa mga tao isa na igsoon. The fear of failure, the fear of success, the fear of future, the fear of criticism, the fear of loss of love. Muna mga common, kani pong mga kalano na to, mga kadlok na to, mga psychological fears and so on. We need to settle these things because these things are hindrances sa atong pagduol sa Ginoo. And the last but not the least, nga blessing and so on, that time nga we seek the presence of God is 1 Peter 3 verse 12, nagingon da so on,
we can have the attention of God in our prayers. Every time that you pray, if you just seek God intentionally with a heart is on, then God will listen to all your prayers. God will listen to all your prayers. 1 Peter 3 verse 12. Palayo ko bas. 1 Peter 3 verse 12, ang pulong sa Dios nagaingon, kay ang mga mata sa Ginoo nagatamod sa mga matarong, ug ang iyang mga igdulungog nagapatalinghog sa ilang mga pag-ampo. Amen. Apan ang nawong sa Ginoo batok sa mga nagabuhat ug daotan. Amen. So, klaro kaayo ang giingon na igsoon nga ang mata sa Ginoo nagatamod sa mga matarong. Tilit kayo igsoon. Nagtan-aw kaayo siya nimo karon. Og ingon siya diha, ang iyang igdulungob nagapatalinghog sa iyang mga pag-ampo. Mabito na giingon Sister sa Wenbet ba? Nga kung layo daw kay connection sa Ginoo, bisag unsa na mo syagit di nakadungog. Yes. Pero that time nga duol kay ka sa Ginoo, bisan mohong lang ka nga, Lord, kinahanglan ako na Ginoo. God is close and willing to answer your prayers. Ay pagdali in taon igsoon. Dili maglangay ang Ginoo, ikaw lang gyud excited kaayo, Excited lang kay ta mo na, Lord, gusto ko ni Lord. Sige lang, yan na pa na ako. Sige na. Una nga, there are things which is in time sa Ginoo. And ingon ang balang kasulatan, if we pray, James 1 verse 5 and 6, nagingon da igsoon, pray in faith, ask in faith, not in wavering. Pangayo sa Ginoo diha sa pagtuo nga walay duha. Ato daw basahon. James chapter 1 or Santiago 1 versikulo 5 ug 6. James 1 verse 5 and 6, ang pulong sa Dios nagaingon, apan kung adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios, ug magahatag sa tanan sa kadagaya ug sa walay pagpamuyboy, ug kana igahatag kaniya. Amen. So, sige, padayon. 6. Apan papangayua siya nga may pagtuo sa walay pagduha-duha, kay ang nagaduha-duha sama siya sa balud sa dagat, nga ginatulod sa hangin o ginabula-bula. Amen. So, naingon diha, pangayo sa walay pagduha-duha. Amen. Igsoon ko diha sa Ginoo, kay iya nang ihatag nimo. Pero ang tawo magduha sama na sa ginapalit sa hangin diha sa dagat nga ginabula-bula. Nga kung magduha-duha man gud ta igsoon, magduha-duha ta wa gyud tay kapaingnan. Unya ang tawo ra bang maduha-duhaon sa imong dalan, maduha-duhaon sa tanan. So bantayin na igsoon kung may manguyab nimo, unya naiuyab dinhi, naiuyab dito pikas pagyod, pikas baryo lahi pagyod, one at a time man, pero one every baryo, pait kay na igsoon, kay kanang tawhana maduha-duhaon, tulo-tuloon, upat-upaton igsoon, wa yun ay klaro igsoon. Yes. But rather be kining gitawag nato, be sure, ask in prayer without doubt, without wavering, because God listens to all your prayers. Yes. And in this day, so on, that is our word for today. What can you say, Sister Sawenbeth? Any things additional? All I can say is that we really need to seek the face of God or the presence of God, because there are underlying blessings if we intentionally seek God's presence. Amen. So, klaro kayo igsoon nga nining matahom nga dapat sa kautuhon nga ang panalangin gayud sa pagpangita nato sa Ginoo, do it intentionally, not because you are being obliged, dili tungod kay napugos lang kay igsoon, but do it with a happy heart. Yes. God loves those people who has this happy heart, kanang malaypayon nga maghatagon, that gives their time, their effort, their skills, their money and so on in order for the advancement of God sa ilang kinabuhi. That is why in this very blessed afternoon, I hope and I pray nga dagat ang ma-bless ni mga pulong. Yes. May the Word of God transform us, accept Jesus Christ as our Lord and Savior in this day. And before we end, igsoon, mag-ampo kita. Igsoon ko. Let us put our presence in the presence of the Lord. Our Father in heaven, thank you, Lord, in this great, wonderful afternoon nga mong gihatag ka na mo, i-bless ang mga pulong Ginoo nga kini magahatag og kinabuhi sa tanan nga maabutan ni ining maong mga pulong.
Ihatag kanamo Ginoong Dios ang gasa sa Espiritu Santo, ang bunga Ginoong Dios nga among gikinahanglan aron kami magakinabuhi balaan matarong sa imong tubangan uban ang katakos ug kaangayan o Dios. Andama kami kanunay hangtod sa adlaw sa imong pagbalik kung di amahan masadihang kami paabot Ginoong Dios sa imong pagpadayag kami malipayon nga moatubang sa imong atubangan. O Diyos nga magahom, panalangin niya ang morning talk o Diyos, ang kini nga programa, nga kini mas magbalambuon pa, daghan pa mga magubuhat ang imong ipadala, aron nga daghan o Diyos, amahan unya ang maabutan nimo may balita, nga makadawat kanimo o Diyos, nga mao ang ilang Ginoo ug manuluwa sa ilang pagsatagsa nga kinabuhi. Thank you Lord God for this great opportunity that you have given us. Thank you Lord for the good weather. I-bless ang mga kaigsunan Ginoo, ang ingon man ang panahon nga mainit amahan, nga ikaw magapalayo kanunay, ipahilayo kanunay Ginoo ang imong mga kaanakan sa mga disgrasya ug kadautan. To you Lord God, we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. And amen. And now, thank you for having the time with us. This is your host, Missionary Ariel R. Cabardo, and Ayon sa Bethel Villarante, saying, ang taong maalamon, kung mukaon o litsong manok, ang bukog ilabay, ang unod kaunon. Dagang salamat. God A blessed bless. afternoon. God bless.